Magandang araw sa bawat isa sa atin. At nakakatuwang tingnan na nagbaragat po kita, makaugma sa mga pirang Domingo na medyo diot lang kita. Pero maugma pa man gihapon. Kaya lang diri ganun kalubos ang kaugmahan kay wara ka mo. Ang iba sa iyo. Pero niya na naimod ko ay talagang maugma po. Alam niyo, mas magayon na nagkakamayon talaga kita in fellowship na nagbabaragat kita. Kay sa mga mukha nyo pa lang, pag nakita ko na, maugmaho na ako sa di ba? Mukha pa lang yun di ko pa yung nakaka-istorya. Maka pa siguro kung maka-istorya. Na minsan na ano na nga sa ako si Mrs. Kaya sabi, hatong ka magpara-istorya, matabilong ka. Diba? Sabi ko, siyempre kay pag mga kapatiran, ka-istorya talaga dapat nato yun. Okay, so ganun pa man ay nagpapasalamat tayo sa Lord dahil pinagkalooban niya po tayo ng pagkakataon upang sama-sama na magpuri at sumamba sa kanya pong dakilang pangalan. At isang kagalakan na muli ay makapagbahagi po sa inyo ng salita ng Diyos. O, yung message po natin ngayong araw na to ay may title po na ano kaya ang dahilan bakit pinahihintulutan ng Diyos ang mga kalamidad o mga lindol o mga bagyo sa kapanahon natin ngayon. Kasi di ba nung mga nakaraan, sunod-sunod ang mga naranasan kung bakit naungkat yung patungkol doon sa mga flood control na yan. Ayan, dahil yan sa mga kalamidad. Tama? So, wag lang tayong mag-focus doon sa patungkol sa mga flood control. Alam mo, sa issue na sugod sa to. Wag tayong minsan kasi yun lang ang focus, tapos titira-tirahin yung mga corrupt. Ito true naman talaga, di ba? Kasi meron naman talagang may mga ebidensya naman talaga, may mga may mga daming issues. Pero ganun pa man, mas tingnan natin yung kailangan na makita natin bilang isang mga mananampalataya sa mga sitwasyon na ganito. Lalo na pagdating sa mga kalamidad, tama? Sa mga bagyo, So, magtatanong ka, bakit kaya minsan pinahihintulutan ng Diyos na mangyari dumaan sa ang ganong mga pangyayari. Kasi kahit may pangdepensa ang tao, o kahit nga nadidetect na ng tao kung kailan darating ang sakuna, ang bagyo, di ba? Kung kailan darating ang mga bagyo, mga lindo, minsan na na-anticipate na nila. Pero kahit na alam na ng tao kung kailan babagyo, kung ano, ganun pa rin, mayroon pa rin nadidisgrasya, tama? Meron pa rin nakakaranas talaga ng hirap pag tinamaan talaga ng kalamidad. So, ang tanong ay ganito mga kapatid. So, bakit pinahihintulutan ng Diyos ang mga kalamidad gaya ng lindol, bagyo, mga baha, at minsan pa nga ay mga tsunami? So, bakit kaya? Mag-wonder ka, kaya pinahihintulutan sa Diyos ang mga sugad-soon? Na minsan, magtatanong ang mga tao, may Diyos ba talaga? Bakit kung may Diyos, dapat safe lang tayo palagi? Ganun yun, lalo yung mga atheist, sabi ng mga atheist, kung may Diyos, dapat hindi niya hahayaan na magkaroon ng Yolanda na 10,000 kataong namatay. Kasi tingnan niyo mga kapatid noong 2004, merong, naalala niyo yon yung laging binabalita sa TV noong 2004, yung dilubyo sa Asia, alam niyo yon, na nagkaroon ng tsunami sa Asia, kung saan ay marami ang namatay. Tapos nagkaroon pa ng tinatawag na typhoon o yung Hurricane Katrina noong 2005 doon sa Timog Silangang Amerika. At nagkaroon din noong 2008 sa Myanmar ng matinding bagyo rin. So sa gitna ng mga kalamidad, marami ang pinagdudahan po ang kabutihan ng Diyos. Marami ang nagduda tungkol sa kabutihan ng Diyos. Dahil doon sa mga kalamidad. Nung nakaraan pandemic, di ba? Makita natin talagang no movement yung mga tao. Pag lumabas ka lang at bumili ka ng lugaw na may itlog, ay huhulihin ka na. Dahil hindi necessity. Mauso yung mga gano'n noon. Talagang hulihan pag lumabas. Dahil doon sa virus. Habang wala namang pagbanggit po, nagawa din ng Diyos ang mga taon o dekada o nagdaang taon na kung saan yung kalikasan ay tahimik,
Di ba? So wala pong nabanggit na naging tahimik ang kalikasan kahit saang panahon. Talagang may ganyan, tama? Dumarating talaga ang mga ganyan. Yung nung time, mayroon pa nga tinatawag yung bubonic plague. Ang hirap nun, nung kapanahon na yun, walang cure talaga yun. Yun, talagang ang daming namatay. Ang daming namatay. So, ginawa ng Diyos ang buong sanglikha at ang mga batas ng kalikasan. Pag binasa po natin yung Genesis chapter 1 verse 1, ng creation ng Diyos, tinakda niya po yung batas ng kalikasan. Amen po ba? Sinabing tinakda ng Diyos yung batas ng kalikasan, ibig sabihin, nandun na talaga na may malakas na ulan, may malakas na hangin, may bagyo sa dagat, may lindol, na sumasabog talaga yung mga bulkan. Talagang dinisenyo talaga ng Diyos o ang kanyang sangnilikha sa ganong pamamaraan. Okay? At karamihan ng mga kalamidad ay resulta po ng mga panuntunan o batas na ito na pinaiiral po ng Diyos. Kaya minsan mahirap intindihin sa mga katulad natin. Tama? Parang napakahirap intindihin sa mga katulad po natin. Ang bagyo, ipo-ipo, at yung mga, sabi sa ibang bansa, yung tornado, yung tsunami, nagresulta ng resulta ng ibang panahon na talagang kumbaga parang nagkakabanggaan. Di ba? Nagkakabanggaan. So, ang lindol naman po ay resulta naman po ng paggalaw ng mga plate sa yung lupa. Okay? Yung landmass, so gumagalaw siya sa ilalim ng lupa, kaya nagkakaroon naman ng mga lindol. At yung tsunami naman sa ilalim ng dagat, nagkakaroon kasi ng lindol doon sa ilalim ng dagat, at yun nga, nagre-result ng tinatawag na tsunami. Yung bagyo naman, yung ipo-ipo at saka yung mga tornado ay iba't ibang panahon naman niya nagkakabanggaan. Ibig sabihin, yung taglamig, yung tag-init, pagka nag-merge yun, yan, nagkakaroon ng, di ba, yung mainit na area, yung malamig na area, di ba, pag nagbabanggaan. So, nagkakaroon ng namumuo yung iba't ibang mga bagyo, tornado. Ayan. So, kung mapapansin nyo, bahagi siya ng kung ano talaga yung pagkadisenyo ng Diyos sa kalikasan. At makikita natin na ito talaga ay nagaganap po sa pang-araw-araw na buhay o sa panahon natin ngayon. Nangyayari talaga siya. Kahit nung unang panahon pa hanggang ngayon ay nangyayari talaga siya. Kasi mula ng likhain ng Diyos ang mundo, ay meron na po talagang mga kalamidad. Tama. Pero ang tanong ay, bakit kaya pinahihintulutan ito ng Diyos? Bilang isang Kristiyano, paano kaya natin ito mai-settle sa ating isip? So, idiniklara po ng Biblia na ang atin pong Panginoong Hesus ang nag-iingat sa lahat ng bagay na sangnilikha. Pag binasa po natin yung Colossians chapter 1, verse 16 to 17, ang sabi po dito mga kapatid, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi. Pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ng nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Colossians chapter 1, verse 16 to 17 po yan. Idinideklara po ng salita ng Diyos o ng Bible na si Jesus o si Jesus Christ, siya po yung nag-iingat sa lahat po ng bagay na nasa sanlilikha. Siya po yung nag-preserve. Ngayon ang tanong mga kapatid, kaya bang pigilan ng Diyos ang mga kalamidad? Siyempre ang sagot ay oo. Kayang pigilan ng Diyos. Sa pangtanong, iniimpluwensyahan ba ng Diyos ang panahon? Ganon din.
iniimpluwensyahan din ng Diyos ang panahon. Gaya po ng mababasa natin sa Deuteronomy chapter 11 verse 17. Ano po yung nakalagay doon mga kapatid? Buksan po natin yung ating mga Biblia, Deuteronomy chapter 11 verse 17. Sabi po dito, kapag tinalikuran ninyo si Yahweh, kapupuutan niya kayo. Isasara niya ang langit at hindi ito pauulanin. Kapag nangyari ito, mamamatay ang inyong mga pananim at malilipol kayo sa mabuting lupaing ibinigay niya sa inyo. So, ganun po ang sinasabi po sa Deuteronomy chapter 11 verse 17. Kung ini-impluwensyahan ba ng Diyos ang panahon? Yes. Kagaya ng nabasa natin kanina. Ganon din sa Santiago 5:17. Ang sabi doon, si Elias ay isang tao na tulad din natin. Nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. So, na-impluwensyahan talaga po ng ating Diyos. Pag talagang sinabi niya na huwag umulan, di talaga ulan. Pag hindi niya pinaulan. So, ganun po. So, ipinapakita po ng mga talatang ito na ang mga kalamidad ay pinahihintulutan ng Diyos upang minsan ay ano? Anong dahilan, anong purpose? Kung bakit minsan pinapahintulutan ng Diyos ang mga kalamidad, ay para po parusahan ang mga makasalanan. Binasa natin sa Deuteronomy kanina, di ba? Ang sabi ng Panginoon, dahil sa kasalanan, hindi pauulanin, malilipol kayo doon sa mabuting lupain na ibinigay sa inyo ng Diyos. At sabi doon sa Santiago kanina, ano yan, si Elias, pinag-pray niya na diri mag-uran in 3, di ba? Diri talaga nag-uran in 3 years. Bakit? Kasi yung mga tao ay, ano yung mga tao noong kapanahonan na yon? Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayaw sumamba sa tunay na Diyos. Ayaw makinig. Kasi yung leader nila, yung hari nila at saka yung asawa ng hari nila noon, si Jezebel. Napaka-wicked. Okay? Kaya, nung manalangin si Elias na wag umulan, hindi talaga umulan. Lagot ang mga Israelita. Namatay ang kanilang mga pananim. Kaya ang tingin nila kay Elias noon ay salot. Yadi na naman ang salot ng propeta. Diba? Hantingin na natin ito kasi lagi itong kapahamakan ang dala sa atin. Yung pala kung bakit ganon, dahil din mismo sa kanilang mga kasalanan. So yun ang isa sa mga purpose, na ipinapakita po dun sa mga talatang binasa po natin na ang kalamidad ay pinahintulutan po ng Diyos upang minsan ay parusahan ang makasalanan. At inilalarawan din po sa aklat ng pahayag, pag binasa po natin sa Book of Revelation, maraming mga pangyayari na mailalarawan bilang mga kalamidad. Kapag binasa po natin ang pahayag, Kabanata 6, Kabanata 8, Kabanata 16, makikita po natin dyan na halahas ng inilalarawan po doon mga kapatid na mga pangyayari ay katulad po ng mga kalamidad. Okay. Ang lahat ba ng kalamidad mga kapatid ay laging parusa ng Diyos? Yun ang tanong. Ang lahat ba ng kalamidad ay laging parusa ng Diyos? Ano kaya ang sagot? Hindi naman, mga kapatid. Hindi naman lahat. Gaya po ng pagpapahintulot ng Diyos sa masasamang tao na gumawa ng mga kasalanan, gayon din naman, pinahihintulutan ng Diyos na maranasan ng mundo ang resulta ng kasalanan at sangnilikha. Kung gaano pinahihintulutan ng Diyos, kung gaya ng pagpapahintulot po ng Diyos sa mga masasamang tao na gumawa ng kasalanan. Tandaan niyo po, don't get me wrong. Yung pagpahintulot po ng Diyos sa mga tao para gumawa ng kasalanan, hindi po nangangahulugan na ang Diyos ay tinotolerate ang kasalanan. Pag sinabi pong pagpapahintulot ng Diyos, ito po
ay yung pagkakataon o ito po yung sitwasyon na kung saan ang tao by his own nature na isang makasalanan hinahayaan ng Diyos. Okay? Po pinahihintulutan. Iba kasi yung pinahintulutan. Kasi yung pinahintulutan, hindi talaga gusto ng Diyos. Dahil nga tandaan ha, pinahintulutan, hindi talaga gusto ng Diyos. Pero ginawa pa rin ng tao. Diba? Parehas nating mga magulang. Minsan may mga bata kita na mapaghalon, kaistoryahon. Rapgasan na hak, kundi rin makaistorya. Sabi na diri ko na katrato, makatrato na talaga. Di ba? Sabi na iniyan, kuwao na kurso, kay mawanan mayad. Habo, kay gusto magtambay. May ganun ano. Di, ang ibig sabihin mga kapatid, di ba may mga bata ba kita minsan nagpapasaway ha? Na maski habo mo mang kunta tugutan, pero kayad to na. Tinutugutan mo na hak. Di ba? Pero labag sa kalooban mo. At anong nararamdaman mo bilang magulang? Siyempre, naghihibi-hibi ka, mamunduon ka, makulog ang buot mo, kaya diri man yun mao ang gusto mo para sa kaniya. Dahil alam mong makakaraot sa kaniya. O kaya alam mong walang magandang maidudulot sa kanya. Parang ganon, di ba? Pag hindi kita mga magulang, gusto tanan, mga bata tanan sa church. Mga bata nato gusto tanan, nakakabatis sa rumaton sa Diyos para mapaalalahanan sila. Kita ng mga magurang, ang puso ta talagang 100% sugad soon. Pero minsan talagang, ang mga bata ta nasiway talaga. Minsan habo, minsan ganito, kung ano mga alibay. May mga ganun po talagang sitwasyon kasi marami akong mga kapatiran sa niyan pa ako di ba, sa mga lugar na kung saan ako na-assign sa panahon. May mga sugad na sitwasyon talaga na minsan naluluhaan mga magurang. Nagaano ang kanilang mga puso. Bakit? Kasi ito na habo mang kuntaan nila himuon sa mga bata nila, pero hinimo sa kanilang mga bata. Alangan naman, tamili hinimo yun sa bata mo, diri namit ito na in-expect mo, alangan naman ang bata mo ay itaboy mo na at itakwil mo na, hindi na kita anak. Di ba? So, ganun pa rin. Anak pa rin natin sila. Pagdating naman po sa Diyos, mas din ang loob ng Diyos, malungkot dahil sa kasalanan ng tao. Ayaw ng tao ayaw ng Diyos na ang tao ay mapahamak talaga. Ayaw ng Diyos na ang tao ay mapalayo sa Kanya. Ang gusto ng Diyos ay yung tao mapalapit sa Kanya. Pero ngayon nga po mga kapatid, dahil nga po gagaya po ng pagpahintulot ng Diyos sa masamang tao na gumawa ng mga kasalanan, gayon din naman pinahintulutan ng Diyos na maranasan ng mundo ang resulta po ng kasalanan ng sanlilikha. Ayan. Kung paano yung papahintulutan sa Diyos na sige, magtuloy-tuloy ka lang sa mga inggigibo mo. Kasi yun ang inggigibo mo, may resulta yon at ang resulta son, mabalik good sa imo. At kapag maraot ang gibo mo, pag diri tama ang gibo mo, ang resulta son, diri din tama, mabalik sa imo. Kung paanong inaalaw ni Lord na, sige, himo ayon, inaalaw din ng Panginoon na, sige, sa puha ini na consequence. San hinimo mo na sala. O di ba fair? Fair ang Diyos, di ba? Hindi siya unfair, fair siya. Okay? Sabi po sa Romans chapter 8 verse 19 to 21, sabi po dito, sapagkat nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. So, ang ibig sabihin po nito mga kapatid, ang mga kalamidad ay isa sa mga bunga ng pagbagsak po ng tao.
sa kasalanan. Ang mga kalamidad ay isa sa mga bunga ng pagbagsak ng tao sa kasalanan. Ang lahat sa sanglikha ay ipinailalim po ng Diyos sa, sabi doon, kabiguan at kawalang kabuluhan. Dahil ang kasalanan ng tao ang pangunahing dahilan ng mga kalamidad. Gayon din naman ng kamatayan, mga sakit at kahirapan. Yun talaga ang isa sa pinakamatinding dahilan. Okay? Kung bakit mas lumalala, mas tumitindi ang mga kalamidad sa atin. Naunawaan po natin mga kapatid kung bakit nagaganap ang mga kalamidad. Ito nga ay, maliban sa ito'y batas na pinairal ng Diyos, nararanasan din yan ng tao dahil sa kasalanan. Okay? Ang hindi po natin maunawaan ng ganap ay kung bakit pinahihintulutan po ng Diyos ang mga kalamidad. Nabagamat sabi natin bunga ng kasalanan, sila lang naman yata. Di ba? Alam niyo, pag nagkaroon ng kalamidad, lahat damay. Hindi pwedeng, ito lang na mga korap. Ito lang, gabos, tama? Masira mo pa nga ang buhay sa mga korap. Ay mga masarigo ng balay. Mga matibay ang mga bahay. Di ba? Pero magtatanong tayo mga kapatid, kasi minsan din natin naunawaan, bakit ganun? Bakit pinahihintulutan ng Diyos ang mga bagay na ito? Bakit niya pinahihintulutan na ang nagdaang dilubyo noong 2005, yung tsunami, na kumitil ng 226 o 225,000 na buhay, bakit pinahintulutan ng Diyos yung iba't ibang mga bagyo, yung bagyong Yolanda? Bakit pinahintulutan ng Diyos na magkaroon ng iba't ibang mga sakuna na libo-libong mga tao ang nairehistro sa munisipyo doon sa mga deceased? Okay? So bakit kaya? Alam niyo mga kapatid, ang tanging tiyak ay ito po. Pakinggan niyo mga kapatid. Ang tanging tiyak ay ito. Ang mga kalamidad na ito ang gumigiba ng pagtitiwala ng tao sa kanyang sarili at sa mga pinagtitiwalaan niyang bagay sa mundong ito. Ito ay siyang dahilan upang pagtuunan ng tao ng pansin ang mga bagay na pangwalang hanggan. Pagkatapos po ng mga kalamidad, napansin nato maski nga sa nakaraang pandemic, napansin natin, pagkatapos ang kalamidad, grabe na tao ang naging makadiyos. Di ba? Grabing mga tao ang permiya to sa simbahan, puno-puno. Grabe ng mga tao, maski di man maara mga ngaji na. Maski baralingag ang pangaji, nangaji gihapon, maski nano lang, minsan, maski anghel lang ani, maski sa anghel na, nangaji na. Di ba? Pati sa anghel, pati si intero ng mga mga binatay na mga tao, mga pangaran, nagkabaranggit na. Kumbaga, nag-iiral sa tao ang pagiging dependent sa Diyos. Nakuha natin? Di ba? Na-experience ba natin yan? Nag-pray ba tayo? Naranasan natin yung pandemic? Tayo ba ay nanalangin? Tayo ba ay tumawag sa Panginoon? Di ba kung mapansin yung puno-puno, di ba, ang mga simbahan? Di ba nakita niyo yun sa Brazil, di ba? Sa Brazil, yun, talagang highway dito, sa pandemic, highway dito, puno sa mga tao na nakaluhod, nangaradji. Ganon sila. Tapos nagparada man singkuan sa tanas. yan, parada sila ng iba naman kasi yun. Hindi yun mga Kristiyano. Yung mga Kristiyano, nananalangin. Yung mga hindi Kristiyano, ayun yung pinagagawa nila. Kung anong mga pinagagawa nila. So sa madaling salita, yung mga bagyo, yung mga kalamidad, ito po yung gumigiba ng mga pagtitiwala ng tao sa kanyang sarili at sa mga pinagtitiwalaan niyang bagay sa mundong ito. At yung mga kalamidad din ay nagiging dahilan upang pagtuunan ng tao ng pansin
ang mga bagay na pangwalang hanggan. Pagkatapos ng mga kalamidad, kadalasan yung mga simbahan ay napupuno ng tao habang natatanto ng tao na ang buhay sa lupa ay napakaiksi. At ang lahat ng bagay ay pwedeng mawala sa loob lamang ng isang iglap. Ang natitiyak po natin na ito, mga kapatid, ang Diyos ay mabuti. Lagi nating alalahanin yan. Na sa anumang kalamidad, anumang sakit, anumang karamdaman, o anumang sitwasyon na mahirap, na minsan parang hindi natin maintindihan, ang Diyos pa rin po ay mabuti. Kahit sa paligid natin punong-puno ng karahasan, kahit sa panahon natin ngayon, ultimo mga bata, ang hirap ng ituwid, ang hirap ng disiplinahin. Di mo nga sigurado kung safe pa ba pag ang anak mo lumabas, safe pa ba siya. Minsan may mga ganun kang pag-aalala. Pero ganun po mga kapatid, lagi mong ilagay sa isip at puso mo na ang Diyos ay mabuti sa kabila ng lahat ng ito. Maraming kahanga-hangang himala ang nangyayari sa tuwing may kalamidad na siyang humahadlang sa mas maraming kamatayan. Ang mga kalamidad ang nagtutuklas o nagtutulak sa milyong tao upang pag-isipan kung ano ang kanilang mga pinahalagahan sa buhay na ito. Tama po ba? Para pag-isipan ng tao kung alin ba ang pinapahalagahan niya sa buhay na ito. Kagaya natin, ano ba yung pinapahalagahan natin sa buhay na ito? Pag may mga bagyo, may mga kalamidad, dun makikita yun eh. Alin ba ang mas pinahahalagahan po natin, mga kapatid? Milyong-milyong dolyar na halaga ng tulong ang ipinapadala sa mga taong dumadanas ng kalamidad. Pag di pa na-manage ang mayad, nako, uwi pa sa bulsa. Di ba? Kaya alam niyo mga kapatid, sa Diyos lang talaga kita magtitiwala. Amen po ba? Kumbaga, kahit sa panahon sa kalamidad, makikita mo dito, anhimala man sa Diyos. Kasi may mga ginagamit man si Lord na mga tao para ma-extend kung gaano kabuti ang Diyos. Di ba? May mga tao na tumutulong, may mga Christian organization, Christian foundation na talagang ni-extend nila yung kanilang arms para tumulong sa atin. Noong time ng bagyong kalimutan ko yung pangalan ng Glenda ba yun? Na natanggal ang bubong sa nistaran mi sa Sapngan. I think it's Glenda. O, dumating sa amin noon, grabing bigas, halit sa pilrads. Intiro ng mga kapatiran sa to. Nakakuha ka sa to, no? Tig 25 kilos na bigas. Ayun sila, Brother Boy noon. Dito na church na mo, daghan ng mga bigas na nakatambak-tambak diyan, tig 25 kilos. So, lahat ng mga taga-Sapngan na may pamilya, meron silang di ba? Kumbaga, sinong nag-glorify? Ang Panginoon. Di ba? Na talagang tumulong, nakatulong. Kumbaga, makikita mo, kahit sa panahon ng kalamidad, makita mo ang himala ng Panginoon. Biruin mo, binagyo ka, tapos bigla ka nagkamay yung sinsang katerbang sinako-sakong bigas. Di ba? Kaya ang Diyos ay mabuti pa rin. Amen po ba? Ang Diyos ay mabuti pa rin talaga sa atin. Ang mga Kristiyano ay nagkakaroon po ng pagkakataong makatulong. Kaya nga maganda kung Kristiyano tayo, pag may mga kalamidad at may mga nakita tayo na talagang sobrang needy, pwede kang mag-engage para tumulong. Kami noon, nung time na nagkaroon nga ng yung Yolanda, ang ginagawa namin dun sa Imaos nung panahon na yun ay, nag-volunteer kami sa mga nagre-repack ng mga dadalhin doon, ng mga relief goods. Ayan, tumutulong kami. Minsan hindi lang tumutulong, kundi nagbibigay din. 'Di ba? Hinatag mo, ikaw pa maripak, dara mo pa kadto. So, ganoon, maraming mga Kristiyano nagkakaroon po ng pagkakataon para makatulong at ang sarap sa pakiramdam na ginagawa mo 'yon dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon. Amen. Kaya nga alam nyo, kahit may kalamidad, hindi po nangangahulugan na walang ginagawa ang Panginoon.
Amen? Sa atin ng mga Kristiyano, opportunity yon para magliwanag ang pangalan ni Kristo, para mas lalong maramdaman ng mundo na ang Diyos ay nagmamahal sa kanila ng mga nasalanta at mga nagkaroon ng bagyo o nasalanta o nadaanan ng mga kalamidad. Okay? So, ang mga Kristiyano ay magkakaroon ng pagkakataong makatulong, makapagministeryo, magpayo, at magbahagi ng ebanghelyo tungkol kay Kristo. Amen po ba? Yun yung kagandahan po. Dahil ang mga Kristiyano ay pwede pong makatulong, makapagministeryo, makapagpayo. Di ba? Mabigyan mo ng advice yung mga ng kalakasan para magpatuloy sa buhay yung mga nasalantaan ng mga kalamidad. Di ba? Na huwag sana na tayong mga Kristiyano ay, huwag naman sana na tayo pang mga Kristiyano ang maging number 1 na reklamador. Mapaghalon yun na reklamador. Pag masyado kang reklamador sa buhay na ini, paano kayo pagkakatiwala ng Panginoon sa iyo ang mga bagay na talagang, di ba, mag-e-extend, mag-e-expand. Ang paglilingkod mo sa Kanya, ang paggawa mo para sa Kanya, ang paggawa natin para sa Panginoon. Kung maliit lang na bagay sa pinapagawa natin ng Panginoon, pinapagawa sa atin ng Panginoon, nagka-problema ng konti, tapos reklamo na tayo ng reklamo. So paano yan i-extend ng Panginoon? Kung sa maliit lang na bagay, reklamo na tayo, lalo pa kayo kung may mga kalamidad. Kaya nga po mga kapatid, sa mga Kristiyano, hindi po dapat mangyari ang ganon. Bagkus, ang Kristiyano pa po ang magkaroon ng makapagministeryo, makapagpayo, makapanalangin at magbahagi po ng ebanghelyo tungkol kay Kristo. Amen po ba? Meron nga akong isang kilala na gurang na siya, matanda na. Hindi siya mayaman. Actually, diri nga siya ang pagbuhay niya, naghihimo lang siya kalo. Pero believe ako dito sa gurang na yadto, anhimo lang sa ito na gurang, maski wala siya sa yaman wala siya sa magayon na balay, wala siyang magandang, mga sakyan, or pera sa bangko, wala siyang ganun. Pero alam nyo, masayang-masaya siya sa buhay niya. At alam niyo yung ginagawa niya? Yung buhay niya, inilalaan niya palagi sa pagbahagi surumaton sa Diyos sa mga tao na nakakasalamuhan niya. Hindi po siya worker sa church. Hindi. Ano lang siya? Talagang member na ordinary. Wala siyang titulo or title sa church or office. Walang gano'n. Member na ordinary matanda. Pero bawat taong makakausap niya, ang minimension niya palagi, ang mahal na Diyos. Di ba? Yung palagi ang minimension niya sa taong nakakasalmuhan. Hanggang siya kinuha na lang siya ng Panginoon. Alam niyo, nung kinuha siya ng Panginoon, natulog lang yun. Ganun lang, very peaceful, natulog lang. And then wala na. Kinuha na siya ng Panginoon. Ganun lang. Di ba? At ako'y naniniwala na pag nabagat ko ito nagurang dito, talagang sa ubot sa panahon, mabagat na ito nagurang dito, ugmahon na siya. Maugmahon siya. Siguro, napapicture out ko nga kung gaano siya kasaya dito, habang ginagawa niya yung laging silod yung minimension niya sa mga taong nakakasamuha niya. Na may naka-smile pati yun palagi eh. Imagine ko yung mukha niyang yun, pagdating sa langit siguro, mas, di ba? Ganun pa rin, naka-smile pa rin. So mga kapatid, ang tinutukoy po natin na siya ng mga wala ng mga bagay na yon ay buong galak, buong puso na hindi siya nadidisperar sa buhay na ini. Hindi siya nagre-reklamo. Pinupunto kasi natin doon, hindi siya nagre-reklamo sa buhay na ito. Diba? Nagawa niyang takbuhin ang mundong ito, ang buhay dito sa mundong ito, yung kanyang karera bilang isang Kristiyano, naitawid niya ng maayos. Di ba? Nakakatuwa na gano'n. At ang end ng kanyang buhay ay kahit na namatay siya na masaya dahil naglilingkod siya sa kagurangnan. Salat man sa mga material na bagay, pero punong-puno naman sa spiritual na bagay ang kanyang buhay. Magbahagi, yung ginagawa niya, magbahagi ng ebanghelyo tungkol kay Kristo.
Kaya ng Diyos gumawa ng mga buting mga bagay sa gitna po ng nakasisindak na kalamidad. Sabi sa Romans chapter 8, verse 28 po mga kapatid, dito tayo magtatapos, sabi po dito. Basahin po natin. Romans chapter 8, verse 28. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Alam natin na sa lahat ng bagay, maging kalamidad man yan o anumang mga pagsubok po, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ang mga tinawag ng Diyos, lagi nating ilagay sa puso't isip natin ang pag-asang ito na sa lahat ng nangyayari sa kaganapan sa buhay natin, sa likod ng yan ay meron pong purpose ang Panginoon. Kahit yung mga kalamidad pa, yan ay ginagamit ng Panginoon para maipakita sa tao na wala kang ibang pwedeng pagtiwalaan talaga sa mundong ito kundi yung mga bagay na pangwalang hanggan. Dahil sa isang iglap, pwedeng mawala ang lahat ng mayroong pinagtitiwalaan ng tao sa mundong ito. Baka naisip po natin na maging laman ng puso't isip natin na magkaroon tayo ng inheritance or makamta natin yung mga bagay na pangwalang hanggan. Dahil maraming sinasabi sa Bible na gawain ng isang Kristiyano na magbubunga, hindi lang magbubunga, kundi mag-iipon. Okay? Mag-iipon ng kanya pong mga kayamanan sa langit na pangwalang hanggan. Kaya yun po ang naisip po natin, paglingkuran po natin ang Panginoon ng buong katapatan at paglingkuran po natin siya ng mayroong pagnanais na papurihan ang kanyang pangalan at may taas at patuloy na magpasakop tayo sa Kanya at magpakumbaba. So tayo po ay manalangin sa Panginoon. Magsipagtayo po tayong lahat. Aming dakilang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat o Diyos sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Tunay nga Panginoon na kahit sa panahon po ng mga kalamidad,